So guys, today is my last day here in Skopje. So actually, 1.5 day lang tayo dito, no? Pero na-enjoy ko siya, guys. At gusto ko ang Skopje compare sa Tirana. Kasi mas okay yung vibes niya, mas maraming magagandang spots compare sa Tirana. So ayan pala ang aking hotel sa likod. I mean, kung saan ako nagstay, guys, hindi ko siya hotel. Kung saan ako nagstay dito sa Skopje, so Hotel Ambassador. So malapit lang siya sa city center, mga 7 minutes walk lang. So marami kayong madadaan ng mga coffee shops at mga restaurants. So ayan siya. Tsaka okay naman yung hotel. Nasa 250 dirhams o nasa 3,000 pesos. So ano na siya, 2 days, 2 nights, free breakfast. So yun, malaki naman yung kwarto, tsaka yung maayos naman, malinis. Yung toilet malinis. Importante sa akin talaga yung toilet na malinis. Ayoko din mag-hostel. So yun, pero depende naman talaga yan. Oh yes, so meron pa naman akong 3 hours. Maglakad-lakad lang ako sa city center, tapos mag-lunch. And then babalik ako ng hotel kasi iniwan ko muna yung luggage ko doon. So mamaya kukunin ko yun. And then magta-taxi na ako to bus station pabalik ng Tirana, Albania. So 4 PM yung bus papunta doon, Flixbus. Binook ko na yan online. Nasa Abu Dhabi pa ako, nakabook na yan lahat. So yun, mas okay na mag-book kayo agad online kasi hindi nyo alam, maraming pasahero, puno na yung bus. Tsaka pwede kayong mamili ng oras. So, mamayang gabi na ako darating ng Tirana, guys, mga 11 PM. Yun, try kong puntahan yung chapel na dedicated to Mother Teresa of Calcutta. So, at saka isa pa, guys, nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng magandang panahon. So, isa rin yun sa factor, guys, na dapat talaga i-consider yung weather. So, maliit na bagay man, pero importante talaga ang weather, no? Malamig, pero may sun. At least, importante, guys, hindi umuulan. Kasi pag umuulan talaga, mahirap. So, for the past days naman, for this week, biniyayaan tayo ni God ng magandang weather. So, thank you very much, Lord. So, alam ni Lord na limited lang yung days natin dito sa Balkans. So binigyan niya tayo ng magandang panahon. So eto, tawid lang tayo. At eto pa lang ang ating outfit for the day. Ayan. Akala nila, guys, from Japan ako or Korea. Basta singkit, Japan na agad or Korea or China. Hindi ba pwedeng Filipino, Vietnamese or Thailand? Mostly talaga akala nila Japanese ako kasi yung sa Indonesia din, sa Bali. Siguro mga 2 times ako napagkamalang Japanese. So, arigatou gozaimasu. Char. Okay, guys. See you in city center. Bye-bye. Actually, guys, ang bigat ng sapatos ko. Ayan. Ang bigat ng sapatos kong gamit kasi akala ko may snow pa yung ibang places dito. So snow boots yung ginamit ko, solid na rubber. Ito kasi yung ginamit ko nung nag-Bosnia ako. Ang dami snow ng time na yun. Super siya, maganda gamitin pag may snow. Pero ngayon wala.
Hindi na rin ako nagdala ng ibang sapatos kasi diba, so mabigat na yung ano, maleta. Mabigat siya sa paa. So iyon, tatawid na tayo. Guys, sa likod ko pala ay ang statue ni Olympia, ang mother ni Alexander the Great. So ayan, mga lahat ng figures na yan, si Olympia at si Alexander. So nung bata pala si Alexander the Great. At yung sa likod, ayan, si King Philip II, yung tatay ni Alexander the Great. So actually, isa itong fountain, no? So pag winter daw ay dinidrain nila yung tubig. Kasi syempre nasisira yung mga pipes pag na-frozen yung ano, yung tubig pag winter. So pag umiinit na yung panahon, pag spring na, lalong-lalo na pag summer, syempre nilalagyan nila ulit ng tubig. So yun guys. Sa likod ko naman guys, ang statue ni King Philip II ng Macedon. Ang tatay ni Alexander the Great. So magkatapat sila, andun si Alexander sa kabilang side. At ito naman yung tatay niya. Bago man lang ako umalis ng Skopje, syempre hindi ko palalagpasin madaanan or mabisita yung dating kinatatayuan na bahay nila ni Mother Teresa of Calcutta. So dito dati nakatayo ang kanilang bahay. So syempre na damage na guys kasi nagkagera dati dito, 'di ba? So nilagyan nila ng memorial. Ayan. Pero malapit din dito, mayroong chapel na dedicated to Mother Teresa. Kasi sa chapel na yon, may lumang simbahan doon dati, doon bininyagan si Mother Teresa. So sa bahay na ito, siya pinanganak. Dito talaga siya pinanganak guys. So ngayon guys ay pupunta tayo sa simbahan kung saan bininyagan si Mother Teresa. Malapit lang ito sa bahay nila guys. So actually yung lumang simbahan wala na, no. Pinatayo na lang nila ng bagong ano, chapel. So eto sa likod ko guys ang simbahan kung saan bininyagan si Mother Teresa. Actually nasira na ang simbahan na ito, pero yung sa baba niya is yun yung luma, at saka yung sa taas ay pinatayuan na lang, ginawa na lang nila ng ano, ng modern na chapel. So hindi rin kalayuan sa bahay niya to. So pasok tayo.
So yun na nga guys, nakita natin ang ilang mga kagamitan ni Mother Teresa at yung mga original na handwritten letters niya at mga prayers. So very humbling. Thank you sa experience na ito, Lord. And I hope na ma-experience nyo rin to guys in the near future. So I hope i-bless tayong lahat ni Mother Teresa. Guys, may binili kasi akong Mother Teresa na image. Tapos pagkagaling ko dun sa chapel ni Mother Teresa, parang hindi ko nahalata, nalaglag pala siya. Ayan, so binalikan ko guys. Tapos nakita ko, napulot tong isang matanda na lalaki. So hinabol ko siya. Ayun, mabait naman siya, binigay naman niya sa akin. So sayang din, diba, pag hindi ko binalikan. So thank you sa nakapulot. Ang dami rin talagang nagmamalimos dito guys. Gaya nung kagabi, tinuturuan niya yung bata na manghingi ng pera sa mga tao. Tapos karga pa niya yung siguro 1-year-old na baby. Ang lamig-lamig ng panahon, hindi na siya naawa dun sa bata guys. Tsaka pag uwi ko kagabi, pumasok ako sa isang coffee shop. Talagang pumapasok sila para lang magmalimos. So pabalik na ako ng hotel guys at 2:30 pupunta na ako ng bus station. Kasi 4 o'clock babalik na ako ng Tirana sa Albania. So pinawisan ako dun kasi hinabol ko yung guys, yung nakapulot sa souvenir ko. So guys, dito na tatapos ang ating Skopje adventure. Salamat sa pag-join sa akin sa panonood ng vlog na ito. At I hope panoorin nyo rin yung mga ibang vlogs ko guys. So please don't forget to like, subscribe, and share. Thank you so much sa panonood. This has been Christian Lou Vlogs. God bless guys. See you in my next vlog.